Hello everybody! I'm Tisay. Ngayon, may gaganaping mahalagang araw. Hay, mahalaga? Oo, at mahalaga ito. Hindi lang dahil may trabaho na ang Tisay. Pero, itong pinagtrabahuhan ko, ito yung pinaka-least expected ko na makukuha ako. Ito yung pangalawang tahanan ni Daddy noon. Oo, ito ang pangalawang tahanan ni Daddy noon. I've been emotional kanina nung pumasok ako at nag-orientation para sa work. And kahit saan ako tumingin, nandun pa rin ang mga alaala ng papa ko. Sa pagpasok sa loob ng ospital, ikaw pa rin yung dala-dala kong alaala, Daddy. Pagbaba natin ng tricycle, papasok sa hospital, naalala ko rin yung sapatos na naiwan mo kasi hindi mo namalayan, wala ka na palang sapatos pag uwi. Nung nag-lunch kami, ikaw pa rin ang alaala ng dala-dala ko. Bakit? Kasi yung siopaw na paborito mo at ang mainit na arroz caldo na lagi mong pinapabili sa akin pag nandun ka na sa dialysis, ikaw pa rin talaga ang naaalala ko. Minsan nga, 'di ba, pag tapos natin sa dialysis session mo, dumadaan tayo dun para kumain. Nga lang, wala na yung tuna na may itlog at corned beef na may itlog na paborito mo ring ino-order noon. Para bang nandyan ka pa rin para alalayan ako. At itong bagong yugto ng buhay ko, nandyan ka pa rin para paalalahanin ako sa mga advices mo noon na iniwan mo. Kung saan man ako ngayon, dahil din yun sa'yo. Sa pagpapaalala mo, sa pagmamahal mo. I miss you. I love you. Sorry kung ang arte-arte ko ngayon at napaka-emotional ko. Siguro dahil sa unang trabaho ko at napaka-special ito sa puso ko dahil ang unang trabaho ko ay sa second home ng father ko noon. And I am happy to be there and to be part of that family. Gusto ko rin ibahagi ito kasi gusto ko rin magpasalamat syempre sa nag-iisang daddy ko. Kung nandito yun, ay, number one, proud na proud talaga yun. I wish narating ko yung mga bagay na gusto kong marating. Nandito pa siya. Pero, ganun talaga. Kailangan nating tanggapin. Siguro, 'di ba? Nagiging emotional lang ako kasi lahat talaga ng madadaanan mo doon sa hospital na yun, nakatatak si Daddy. Naalala ko pa din yung mga way kung saan kami dadaan, kahit sa harap man yan ng hospital na yun or sa likod ng hospital na yun, doon talaga kami dumadaan papuntang dialysis. Kasi nagda-dialysis siya, 'di ba? So parang halos a week, mga 3 beses kami pumupunta doon dahil sa dialysis session niya. At yun nga, yung favorite niya, siopaw, arroz caldo. Minsan, nagpapabili din yan ng super meal na Jollibee. Yun talagang favorite niya. Super meal, kahit bawal. Parang ang mga nurse, okay na lang. Pero yun. Tapos, madadaanan namin yung KCC. Ay, magpapababa talaga dyan sa KCC kasi gusto niya munang maglibot-libot at ayaw niya munang umuwi sa bahay. Tapos, minsan nga, magpapakuha siya ng scrub. Pero yung scrub na kamay-kamay, tapos yun yung ipangahagod mo sa likod kasi nga makati daw yung sa likod niya. Tapos, always niya pa yan pinapabilang yung itim-itim sa likod niya. Gusto niyang ipalagyan ng cream para maalis daw yung mga itim-itim na yon. Tapos meron pa ang pinakalas na parang usap namin sa hapagkainan pa. Ang sabi niya, kasi hindi niya alam na nag-change course ako sa midwife. Tapos sabi niya pa,
O bakit hindi mo sinabi sa akin? Parang sabi niya, nagtatampo ko, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na umalis ka na dyan sa course na yan? At ang sabi niya, hindi niya ako pinagalitan. Ang sabi niya lang, 4 years din naman yan, tapusin mo yan. Pagkatapos nun, mag-government ka. Yun. Kaya sabi ko, napaka the best parenting, daddy. Kasi hindi siya nag-compare kung sino yung mas magaling or sino yung nakaangat na. Hindi siya yung ibang tatay na, midwifery kinuha mo? Bakit yan? Hindi. Imbes, ang sasabihin niya, 4 years din naman yan, tapusin mo yan, at pwede kang mag-work ng kahit anong government na gusto mo. The best daddy ever talaga. So, Di, I love you. Nandito na ako talaga. Sana proud na proud ka sa akin. I love you. Bye everybody. Yun lang talaga. Sorry sa pag-iyak-iyak, eh?